Hello! Ako ang CEO ng Tips World Exchange. 500 miyembro ang nag-sign up araw-araw, at ito ay isang platform na naglalabas ng pera gamit ang isang larawan. Alam mo ba ang Web 3? Ito ang mundo na inihahanda ng Google sa loob ng 3 taon mula ngayon. Ang Google ay makakatanggap ng mga copyright para sa mga larawang na-publish ng mga tao sa buong mundo. 40 taon na ang nakalipas mula noong unang binuo ang internet nag-upload ng mga larawan sa Google. Maraming mga tao ang namatay. Walang may-ari ng mga larawan ng mga patay na tao. Ito ay isang kumikitang negosyo na inihahanda ng Google at YouTube makalipas ang 3 taon. Ang mundo ay maaaring mag-print ng pera platform business. Maaari ka ring mag-issue at magmay-ari ng mga tip na barya kasama ang mga larawang na-upload mo sa platform ng mga tip, at tulad ng Google. Maaari kang makatanggap ng buwanang copyright para sa iyong mga larawan sa platform ng mga tip. Ako ang kinatawan ng platform ng mga tip na naghahanda para sa mundo ng hinaharap. Ako ay isang kinatawan ng platform ng mga tip, na naghahanda para sa mundo ng hinaharap. Gusto mong maging opisyal na empleyado ng platform. Mangyaring magpadala ng email sa akin mga tip. Ang mga empleyado sa buong mundo ay garantisadong mataas ang sweldo bilang karagdagan. Ang mga CEO sa 70 bansa sa buong mundo. Wow, ang mga empleyado ay maaaring magkaroon ng napakalaking tip coin, tips kung gusto mo magtrabaho para sa isang pandaigdigang kumpanya. Mangyaring magpadala sa akin ng isang email. Ikaw ay yumaman. Naniniwala ka ba sa Diyos? At ang video ngayon ay isang mensahe mula sa Diyos na magpapayaman sa iyo. Ang nakaraan kong buhay ay si Abraham. Hinuhulaan ko ang bawat pangunahing kaganapan na nangyayari sa mundo. Naghahatid ako sa iyo ng mensahe mula sa Diyos na makapagpapayaman sa iyo. Ako ay kasalukuyang eksperto sa pananalapi, CEO ng Tips Platform, at CEO ng Tips Coin Foundation. Gayunpaman, ang kanyang nakaraang buhay ay si Abraham. Ang karaniwang denominator ng lahat ng mga Diyos sa mundo ay pag-ibig. Ang lahat ng aking impormasyon ay pampubliko sa lahat ng social media at YouTube. Maswerte ka na nakilala mo ako. Ang inaasahang rate ng return para sa paglulunsad ng Tips Exchange ay 1.000%. Ang target ay Diacoin. Ang K-Diacoin ay nakalink sa sariling Tips Coin ng Tips World Exchange. Ito ay isang diskarte sa tatak upang mag-alok ng mga brilyante na barya sa pinakamababang presyo upang gunitain ang paglulunsad ng Tips World Exchange. Ito ay isang diskarte sa marketing upang i-promote ang mga tips sa World Exchange sa pamamagitan ng paghula ng isang minimum na pagbabalik ng 1.000%. Lalawak ng malaki ang Tips Exchange tulad ng Binance ng maraming brilyante hanggat maaari. Ang iyong kayamanan ay tataas ng 10 ulit. Ang aking nakaraang buhay Abraham ay nagpadala sa akin ng isang mensahe mula sa Diyos. Alam mo ba ang tungkol sa nag-iisang pera sa mundo na ginagamit ng lahat sa mundo? Ang isang pandaigdigang pera ay nagkakahalaga ng $7,200, tataas ito ng 30,000% hanggang $150 sa 2025 at sa $436 pagkatapos ng 2026. Tataas ito ng 87,000%. Ang kabuuan ng mga alphanumeric na character sa pangalan ng coin na ito ay 10. Ang KDIA Coin Foundation ay maraming coin na tulad nito. Kaya naman, tataas din ang ating barya. Bumili ng $1,000 KDIA coins. Ipinanganak ako bilang isang Koreano at ipinakalat ang mensahe ng pagmamahal at kaligayahan sa pamamagitan ng paghahayag ng Diyos.
Ang Korean name ko ay Chogwon-song. Naniniwala ka ba sa Diyos? Ang karaniwang denominator ng Diyos na pinaniniwalaan mo, si Jesus, Allah, Buddha, Sakyamuni, at lahat ng mga Diyos sa mundo ay pag-ibig. Sa nakalipas na 20 taon, nakatagpo ko si Buddha, si Jesus, at ang Diyos sa aking mga panaginip. Sa pamamagitan ng paghahayag mula sa Diyos at langit, nagbibigay ako ng libreng pagkain sa 500 nagugutom na tao araw-araw. Ang aking pangarap na kwento at ang aking libreng kwento ng pagkain ay naserialize sa humigit kumulang 300 nobela sa YouTube. Nabautismuhan ako sa Vatican sa Roma at narinig ko ang tinig ng Diyos mula sa langit at langit. Nakita ko ang world currency na 100 million won coin sa langit. Gumawa ako ng platform para magmina ng mga K-Dia coins ng libre para likhain ang mundo na gusto ng Diyos, at ngayon ay ini-invest ko ang aking personal na kayamanan sa minahan ng libre. Na siyang mundo ay gumawa ako ng tips platform para sa mga taong nagugutom at natutulog sa buong mundo sa mga lansangan na walang dolyar sa isang araw. Ang K-Dia coin, na mina ng libre ng mga Koreano, ay pinagsama sa mga tip coin, na rebranded bilang isang pandaigdigang tatak, at nakalista bilang mga tip coin. Ang mga tao sa buong mundo ay nagmimina ng tips coin ng libre. Gayunpaman, ito ay isang mahalagang barya na ang mga Koreano ay nagbabayad ng $200 bawat buwan sa minahan. Ang K-Dia Coin Exchange kung saan 10 taon ng libre ang pagmimina ng mga Koreano ay ang DG Phoenix. Pagkatapos ng listahan, tumaas ito ng 1.200.000% mula 1 cent hanggang $80, at ang kasalukuyang pinakamababang presyo ay $0.0001. Ang pinakamababang presyo ng 80.000.000 na barya ay malapit nang mawala. Tingnan ang K-Dia coin chart kung masira nito ang mataas na presyo sa teknikal na pagsusuri. Mula $100 hanggang $20.000.000, isa kang milagrong bayani. Mangarap ng isang himala. Ang tips platform K-Dia coins ay nakuha na sa pamamagitan ng pagbili ng 99% ng circulating supply mula sa foundation. Ang hindi na-recover na dami ng kalakalan ay 1% lamang ng kabuoang dami ng kalakalan. Binili ng foundation ang lahat ng 99% ng nagpapalipat-lipat na supply at nag-aalok sa iyo ng pagkakataong mayaman ito. $0.0001 ay ang pinakamababang presyo na hindi na maaaring bumaba. Ang pinakamababang presyo ng 80.000.000 na mga barya ay hindi madali sa iyong buhay. Ang mga scam coins ay nagpiprint ako ng white paper. Walang trabaho, at walang contact information. Ako ang CEO ng Tips Coin Foundation. Ang kinatawan ay gumugugol ng 20 oras sa pagpromote at paghahatid ng balita sa 50 bansa sa buong mundo. Ang mga scam na barya ay hindi gumagana at walang impormasyon sa pakikipag-ugnay, ngunit aktibo kami sa SNS tulad ng YouTube, Twitter, tulong ng Diyos kung nais mong yumaman. Maniwala at sundin ang aking mga salita, mga pangako. Maghanap ng exchange sa ibang bansa at bumili ng mga KDIA coins sa pinakamababang presyo sa DG Phoenix Exchange. Kung gusto mo talagang yumaman, tandaan mo ang kwento ko. Ang K-Dia coin ang may pinakamababang presyo. Maaari kang magkaroon ng maraming tip coins sa pamamagitan ng pagbili ng mga dami sa napakababang presyo at pagpapalit ng mga ito para sa tip coins.
Ang platform ng Tips ay nilikha upang bumuo ng isang pandaigdigang social media network upang matulungan ang lahat ng mahihirap na tao sa Timog Silangang Asya na nagugutom at hindi kayang bumili ng kahit $1 sa isang araw na makakain. Ang TIPSWEB3.com ay natural na namamahagi ng isang bahagi ng lahat ng kita na nabuo habang ito ay lumalaki sa iba't ibang kalahok. Ang hinaharap na halaga ng 200 milyong Twitter subscriber na nakuha ni Elon Musk ay $2,500 bawat bahagi. Mga tip kung ito ay umaandar tulad ng Twitter, isa kang $2,500 na may-ari araw-araw. Mga tip kung ang tips ay umaayon sa TUI, kung makakakuha ka ng kita sa ad araw-araw, sa iyo ito kahit sino sa mundo ay maaaring mag-print ng pera sa isang platform, anuman ang bansa. Ang Tips platform ay ang mundong pinaniniwalaan mong gustong likhain ng Diyos. Sa tipsweb3.com, ang mga tao sa buong mundo ay maaaring kumita ng pera sa isang larawan araw-araw kung wala kang Bitcoin. Lumikha ng iyong sariling pera sa tipsweb3.com. Ang Tips ay isang platform na nilikha upang lumikha ng isang mundo kung saan ang lahat ng mahihirap sa buong mundo. Kabilang ang mga nasa Southeast Asia at Africa na hindi makakain ng 3 beses sa isang araw dahil sa kawalan ng pera, ay mabubuhay ng masaya. Ang taong lumikha ng tipsweb3.com ay isang Korean na nagngangalang Cho Gwon-song. Ginamit niya ang kanyang personal na pondo upang lumikha ng tipsweb3.com at lumikha ng mundong gusto ng Diyos sa buong mundo. Maaaring baguhin ng pag-ibig ang mundo. Ginawa ni Tibbs ang tanging paraan upang makatakas sa tanikala ng kahirapan. Nagbibigay siya ng pag-asa sa mga hindi makakain ng walang $1 sa isang araw at sa mga walang tirahan at nakatira sa mga tolda sa mga lansangan maghanda para sa isang bagong mundo sa tipsweb3.com. Mag-print ng pera mula sa iyong telepono at gawin itong sa iyo. Ang tipsweb3.com ay isang kumpanyang nilikha ng Diyos Abraham na nakikinabang sa mga gumagamit nito. Ikalat ang pagmamahal. Ito ay kalooban ng Diyos. Maging mayaman. 세인트 안젤로 요새의 기사했지. 기사와 요새라는 말이 들어간 장소를 통치하게 되면 더욱 군주가 된 기분을 느끼게 해줄 것 같네요. 이 역사적인 장소는 공식적으로 이탈리아 남쪽의 작은 섬나라 몰타가 수여하고 있습니다. 하지만 원하시면 빌릴 수 있어요. 1998년부터 이 건물은 이후 99년 동안 몰타 기사단에 임대되어 있습니다. 이 기사단은 기본적으로 한 국가입니다. 그것도 공식적으로 인증된 국가예요. 그들의 유일한 영토는 임대 중인 땅입니다. 사실 몰타 정부는 1050년 이후 이 경우는 2047년이 되겠죠. 언제든지 이 임대차 계약을 해지할 수 있습니다. 그래서 여러분이 다음 임차인이 되기 위해 줄을 설 수 있을 거예요. 다시 생각해보니 아마도 이 나라는 유일한 땅을 유지하고 싶어 할 것 같네요. 다른 지역은 어떤지 계속 알아볼까요? 2번 라구아 섬. 라구아 제도 대공국은 크기가 그리 대형은 아닙니다. 이곳은 영국 포츠머스의 베핀스 연못 한복판에 있는 3개의 섬을 기본으로 한 마이크로네이션입니다. 이 땅을 개인적인 공국의 땅이라고 주장해야겠다는 생각은 2005년에 학교 선생님인 루이스 로버트 헤럴드 스티븐스, 소위 루이스 대공에 했습니다. 그는 이 섬들이 영국의 일부로서 공식적으로 언급되지 않았다는 것을 알게 되었습니다. 그러니까 자신이 통치하지 않을 이유가 없잖아요. 이 공국은 공식 웹사이트가 있는데 여기에서 공국의 국기, 국가, 심지어 공일 목록까지 볼 수 있습니다. 하지만 이 사이트는 오랫동안 활성화되지 않았고 섬은 사람이 살지 않습니다. 만약 오래 둘러싸여 있는 것을 개의치 않는다면 여러분이 차기 라구아 제도 대공이 될 수도 있어요. 3번 리버랜드. 리버랜드는 크로아티아와 세르비아 사이에 약 7평방킬로미터 크기의 가상의 국가입니다. 이 영토는 1947년 이후 크로아티아와 세르비아 사이에 미해결 분쟁 지역이었습니다. 2015년에 체코의 정치인이자 운동가인 비트 예들리치카는 이곳을 주권 국가인 리버랜드의 영토라고 주장했습니다. 공식 사이트에 따르면 리버랜드는 입헌 공화국입니다. 국가에는 대통령 1명, 비트 예들리치카 본인, 대통령 2명, 장관
화폐, 그리고 심지어 살기 위해 살게 하자라는 모토까지 있습니다. 아이러니하게도 실제로 리버랜드에 사는 사람은 아무도 없지만 국가 사이트에서 시민권을 신청할 수 있습니다. 그런데 서둘러야 할 거예요. 크로아티아와 세르비아 사이의 땅이 작은 만큼 다른 사람들이 들어갈 수도 있어요. 엔클라바 왕국과 세레스티니아 공국이 모두 마이크로네이션이에요. 현재 리버랜드 근처에 영토를 놓고 분쟁 중이에요. 이상하네요. 왜 뉴스에는 이런 얘기가 안 나오죠? 4번. 비르 타위. 만약 더운 기후를 좋아한다면 북아프리카 이집트와 수단 사이에 2070평방킬로미터의 주인 없는 땅이 있습니다. 비르 타위는 사실 깊은 우물을 뜻하는데요. 이곳이 완전히 건조한 사막이라는 점을 감안하면 충분한 물이 필요할 거예요. 통치할 땅을 찾고 있는 잠재적인 통치가들에게는 그다지 매력적으로 들리지 않지만 미국인 제레미야 히튼이 자기 영토라고 주장을 하기에는 충분했습니다. 2014년 그는 이 땅을 북수단 왕국이라고 이름짓고 자신의 딸을 국가의 공주라고 불렀습니다. 왜냐하면 그의 딸이 항상 공주가 되고 싶어 했거든요. 히튼은 실제로 그곳에 가서 왕국의 국기도 꽂았습니다. 1년 후 인도 사업가 수야시 딕싯은 딕싯 왕국의 지배자임을 선언했는데요. 그 지역이 우연인지는 몰라도 바로 북수단 왕국과 같은 곳이었습니다. 또 톨킨의 책에 감명받은 러시아 관광객 2명도 이 땅을 중간계라고 주장하며 러시아 국기를 꽂았습니다. 하지만 이러한 선언 중 어느 것도 다른 사람들에게 인정을 받지 못했기 때문에 여러분도 사막의 지배자가 될 수 있는 기회가 아직 있다고요. 5번. 로칼 섬. 만약 진정한 고산지대 사람이라면 대서양에 있는 이 바위섬이 흥미로울지도 몰라요. 높이 17m의 하키링크 절반 정도 크기밖에 되지 않는 로칼이 처음에는 별로 특별해 보이지 않았습니다. 섬에는 신선한 물이 있었던 적이 없고 그곳의 유일한 주민들은 긴 비행 동안 잠깐 휴식을 취하기 위해 머무를 뿐이죠. 아니요, 정기적으로 비행기를 타는 사람들이 아니라 새를 얘기한 거예요. 사실 스코틀랜드의 정치가 윌리엄 로스